Always remember to do your own research and due diligence. It is important to invest in something that we understand and only invest what you can afford to lose since lahat ng investment may risks. So kung gusto mo lang naman sumabay, it is your own discretion. Natin pagdating sa pagte-trade. So ngayon ang pag-usapan natin ano yung pros ng quantitative trading. So dito naman data-driven decision. So nagre-rely ito sa rigorous analysis and data reducing the impact of emotional decisions. So wala talagang emotion to kasi sabi natin quantitative eh. Data talaga ang basehan to analyze the data. Next is efficiency. So syempre mga robot, mga program, they can analyze vast amount of data, maraming data and execute trade na mas mabilis kaysa sa mga tao katulad natin. Number 3 is consistency kasi yung mga algorithms they form consistently under predefined rules leading to more predictable outcomes. So because consistent yung strategy or yung program, we can predict yung result ng trades. And dako naman tayo dito sa cons naman nila. Ano ba yung disadvantage ng quantitative trading? Number 1, complexity. So, sobrang komplikado niya. You need to have a deep understanding sa mathematics, statistics, and programming. Number 2, over-reliance on models. So, alam mo yun, pag may program sila, stick talaga sila dun eh. So, yung mga gantong model, sometimes they fail on certain market conditions. Sabihin natin merong ayun nga pagbabago na hindi naman nakikita ng mga computer na nangyayari sa totoong mundo. So ayun, sometimes or oftentimes hirap silang mag-adapt doon sa changes na yon. Number 3, initial cost and maintenance. So developing and maintaining quantitative models can be costly and time consuming. So ayan, isa-isahin natin, manual trading, quantitative trading. So summary na to in terms of decision making, sa manual trading, human-based, intuition ang gamit. Sa quantitative, data and algorithm yung gamit natin. Speed. So sa manual, medyo mabagal siya, depends on human reaction. Sa quantitative trading, faster and automated yung execution. Next is flexibility. Sa manual trading, mataas ang flexibility, can adapt to new information. However, sa quantitative trading, limited lang doon sa pre-program responses na pinrogram natin doon sa computer or sa trading bot. And then, emotional influence. Sa manual trading, mataas. Malaking chance na emotional tayo sa pagtitrade or emotional yung nagiging trade dito. And because we have psychological biases, samantalang sa quantitative trading, mababa lang, minimizes emotional interference. Kasi ang AI or sa dating mga robot, mga computer programs, ano sila no emotion. Super objective din na sa pagtitrade. So, sa required skill, market knowledge, pagdating sa manual trading, kailangan ng experience. Sa quantitative trading naman, ang kailangan mathematics, statistics, and programming. Pagdating naman sa cost, sa manual, lower initial cost, higher ongoing effort. So, maliit lang yung cost pero mataas yung effort na nilalaan. Kabaliktaran ng quantitative trading in which mataas yung cost pero mababa naman yung effort if ever na mag-run naman to. Next is consistency. Pagdating sa manual, variable. So, maraming factors, human factors ang makaka-apekto kaya hindi siya ganun ka-consistent. Compare sa quantitative, high ang consistency niya, follows predefined rules. Next is adaptability. So, sa manual trading, mataas ang adaptability and can quickly change strategies depende doon sa nangyari sa market. Dito naman, medium, requires reprogramming for changes. Learning curve sa manual trading is steeper for beginners. Steep lalo na pagdating sa mga beginners. Pero pag sa quantitative naman, doon naman sa technical requirements naman, yung steep pagdating sa learning curve. Steep meaning matarik, no? I mean steep. And then next is maintenance. Sa manual trading, continuous monitoring ng trader na nagte-trade. Sa quantitatives, nagkakaroon ng periodic updates and monitoring. So kasi pinifeed natin sila ng new data over time.